Oh, natin natin. Hello po. Isang magandang hapon po sa ating lahat sa Area 2 dito po sa Kanyugan. Welcome po muli sa pagbabalik ngayong taon na ating house church. Ayan, mapagpalang hapon po muli sa mga nasa live po. Ayan, sabi nga, talagang napakabilis po ng panahon. Ano po, pagpasok ng taon na to, tingnan nyo, dadalawang buwan na naman ang lumipas. Talaga pong napakabilis. Ganyan po yung pagdating ng ating Panginoon, yung hindi natin namamalayan. Ay pinapatawad mo, Panginoon, at Lord, na tunay na tapat at manal ka nagpapatawad. Nawa nga po ganun din kami sa mga nagkakasala sa amin, maging sa mga Lord nga, tunay na, Lord na sa iyo ay hindi kami tumanas ng tunay na yung kami ay malahinin naman lang, Panginoon. Kaya Lord, yun ang gusto mo sa amin, yung kami ay mainit sa iyo, mainit na mananalangin, mainit na, Lord, na pupunta sa mga gawain, Panginoon, na ikaw, Lord, ang aming Lord, na buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran at tunay na ikaw lamang ang pinaglalaanan namin na aming pagbuhay, Panginoon. Kaya Lord, salamat po muli sa maghapon na ito ang nagbibigay mo sa amin. Pagpalain mo ang magsasalita ngayong hapon na ito, Panginoon. Ikaw po ang maitaas, maluwalhati sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, palakpak po sa ating Diyos. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil muli tayo po ay naririto sa Gabriel Residence. Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa at maging sa kasama po natin sa live. Welcome po kayo sa ating house church area 2 at sa oras po ito tayo po ay magpapuri sa ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon dahil tunay nga po dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya po tayo naririto, kaya tayo nakakatayo, kaya tayo buhay, kaya tayo malakas. At patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Kaya marapat lamang po na tayo ay magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon bilang pasasalamat po natin sa Kanya. Amen? Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord.
sayaw, sa tuwa, amen, at pasasalamat, tatalon, sa galak, amen, pagpupurihan kami sa sasayaw, amen, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon, sa galak, amen, pagpupurihan ka sa sayaw, sa Panginoon, amen, hallelujah, at pasasalamat, tatalon, sa galak, sa pupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapi, ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Isa pa, sa biyaya mo, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapi, ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ito'y biyaya mo. Ang lahat ito'y biyaya mo. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Salamat po sa iyong katapatan sa aming buhay, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po ay patuloy na umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God, sa iyong mga pangako, Panginoon, sa aming buhay. Tunay nga po ay aming mapangahawakan. Aming kalakasan, Panginoon, sa oras na ito, patuloy ka namin tinataas, dinadakila, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw miyak. Hallelujah. Thank you, Lord. Umasa, kaibigang tapat at sandigan, sa'yo namumula ang sukatin, ang pag-ibig mo, mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa't kanlungan, mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan, mga pangako mo. Hallelujah, mga pangako mo, Panginoon, isa pa sa iyong umasa, sa iyong umasa, kaibigang tapat at sandigan, sa iyo nagmumula, sa iyo nagmumula, kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin, di kayang sukatin ang pag-ibig mo, mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat
lumalapit sa iyong kagandahan, sa iyong kagandahan. Walang alinlangan, ikaw ang pag-ibig, ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, kapahingahan, walang hanggan, hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kalulunan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kalungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, minsan ba di kayang sukatin ang pag-ibig mo? Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Sabihin po natin sa ating Panginoon, di kayang sukatin, di kayang sukatin, may pag-asa at kalungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo. Hallelujah, hallelujah, mga pangako mo, o aming Diyos ay aming sandigan. Hallelujah, aming kalakasan, aming kapahingahan. Hallelujah, salamat Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ang Diyos na tapat. Hallelujah, pupurihin ka namin, pasasalamatan, dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon. Dakila ka, luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, yes, oh God. Hallelujah, salamat Panginoon. Sa oras na ito, nais po ng Panginoon na patuloy tayong umapit sa ating Panginoon. Nais na patuloy natin panghawakan ng mga salita niya, gaano mga hirap, gaano man anuman po ang sitwasyon na pinagdadaanan natin sa bawat laban ng ating buhay, ay patuloy at patuloy tayong lumaban, patuloy na lalaban para sa Panginoon, para sa kapurihan ng Panginoon. At nais ng Panginoon ay huwag po tayong mawala ng pag-asa, at ang kanyang mga salita ay ating mapanghahawakan sa bawat lakad na ating buhay, sa bawat hamon po ng ating buhay. Ang kailangan po lamang natin ay maniwala at magtiwala sa kayang gawin po ng Panginoon sa ating buhay. Salamat aming Diyos, salamat po dahil patuloy mo kami minamahal, Panginoon, patuloy mo kami pinagpapala, Panginoon, at patuloy mo pinaparanas, O God, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala sa aming buhay sa bawat araw, Panginoon. Salamat dahil sa katunayan, katibayan na kami ay mahal na mahal mo. Dahil naririto pa kami at buhay at naglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Tunay nga po na wala kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po dahil iyong mga salita ay aming pong mapangahawakan. This is our assurance, Panginoon, na mapangahawakan namin na sino mang lumapit sa iyo, Panginoon, ay hindi mo bibiguin, Panginoon. Kaya naman, Lord, alam po namin na bawat dalangin ng aming puso, Panginoon, ay binigyan mo ng katugunan, Panginoon. Sapagkat, Lord, naniniwala kami na wala ka pong kayang gawin, Panginoon, nang
humigit sa aming mga buhay. Ay kaya mo, Lord, na gawing mas matindi, Panginoon, mas magaganda ang lahat ng bagay sa aming buhay, Panginoon. Ay kaya-kaya mo, Panginoon, dahil kasama ka rin namin, Panginoon. At Lord, sa bawat lalakaran namin, Panginoon, ay hinihingi namin, Panginoon, ang guidance mo, Panginoon, ang pagsama mo sa aming lugar. Kaya naman, Lord, na sa ganon, sa bawat gagawin po namin, ay talaga naman po, Lord, magtatagumpay kami, Panginoon. At ang katagumpayan ito, magbibigay, Panginoon, ng karangalan, Panginoon, para sa pangalan mo, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, muli po patuloy po namin binubuksan ang aming puso at ang aming puso na handang tumanggap, Panginoon, na mula sa iyo, pagpapala dyan sa kalangitan. At patuloy mo ibubuhos sa bawat isa na naririto, Panginoon, na nagbibigay buhay para sa iyo. Kaya naman, Lord, lahat po ng papuri at pasasalamat ay tangis sa iyo po namin ibinabalik. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang gawain nito at ang gagawin mo pa, Panginoon. Muli po, papurihan ka, pasalamatan ka. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Mga pangako mo ay liwanag at gabay. Totoo po yan talaga, Panginoon, na sa iyo lamang kami may assurance, Panginoon, na mga pangako mo ay totoo, tapat sa aming mga buhay. Kaya po, Lord, sa tuwing kami ay lalapit, nandun yung pag-asa namin. Pag kami ay lumalapit sa iyo, nandun po, Panginoon, lahat ng aming mga kahilingan ay pagkakaloob mo sa amin. At di mo kami binibigo, Panginoon. Salamat po. Ayan, sa hapon to, kung sino po yung may mainit na patotoo? Ayan, nangungula na yung may bahay po dito. Ayan, nakakitingiti na po at talagang sinesenyas na. Tawagin ko na po si Brother Eli. Magandang gabi sa inyo lahat at sa Panginoon. Hindi ko mapaliwanag yung mga nakaraan ko. Nagkasakit po ako, pero yung takot nasa isip. Para pang paulit-ulit lang yung nararamdaman na takot. Pero napaglabanan ko po yung takot. Ang takot nasa isip lang talaga. Wala siyang magagawa. Talunan na siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na pinagaling niya ako. Kasi minsan po kasi sa umaga pa lang nahihilo na ako. Pagising ko, tapos maghapon yun. Kasi umaandar ko yung vertigo ko. Ngayon, unti-unti naalis. Kaya minsan hindi ako nakakasampa sa church. Yung ingay, hindi ko kaya. Minsan nasa labas ako, gano'n. Pero ngayon, para akong lasing, maglalakad ako. Ngayon, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko pong makapunta sa church. Kaya, tinugon niya ako. Ngayon, medyo ako nakaka-improvement na ako ng one. Saka, kailangan talaga, pag may nararamdaman tayo, huwag tayong malulungkot. Pilitin natin maging masaya. Kasi pag nalungkot ka, lalo kang magkakasakit. Saka huwag natin iisipin na may sakit tayo. Yun ang... Kasi pagka maedad ka na, tapos kung ano na naiisip mo, pag nag-iisa ka, yun ang mga hindi dapat. Kasi matatalo ka. Kaya pilitin mo maging masaya ka. Talagang pilitin mo, gumawa kang paraan. Ako, gumagawa akong paraan talaga para maging masaya ako. Hindi ako pwedeng, kung malungkot ka, di malungkot. May masaya, kailangan masaya ka. Hindi pwede puro lungkot. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na malaking naitulong yung pagkabasa ko ng Bible na talagang pag nagbasa ka ng Bible, iba magiging pakiramdam mo sa sarili mo. Huwag mong, sa isang araw kailangan magbasa ka. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na minulat niya ako. Yung sakit, talagang pag umiidad ka, konting kuwan, may nararamdaman ka,
iisipin mo na yun. Oh, baka ganun. Kasi yung isip natin, ikukuhan tayo niya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon ng mga salita niya. Pinagbabatayan ko. Kaya yun ang panlaban ko ngayon. Sa kanya ako purihan. Amen. Amen. Salamat po sa buhay ni Ka Eli na talaga namang nakikita natin na talaga nandun yung tiwala niya sa ating Panginoon. Sabi nga Ka Eli, ang takot ay nasa isip lamang. No? Diba po? Kaya mag-ano ka ng mga verse at talagang binigay mo sa ating Panginoon lahat ng yan. Ako po ay ganun din, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nung pong talagang namamatay lang din ng kapatid ko kahit po hanggang ngayon sa totoo lang ay kala ko po may anxiety ako, bago-bago eh. Hanggang ayun po minsan pag dumadating yung panahon, yung mga times na lungkot, sabi nga, pwede malungkot, huwag magtatagal. At ibigay natin sa Panginoon yun na talaga papalitan niya ng kagalakan. At sa Panginoon lang po natin matatagpuan yung kagalakan, tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan. Amen. Sino pa po yung gusto magpatotoo sa hapon na to? Ayan, yung asawa po yata, ito. Mr. Mario. Pag hindi raw tayo tumayo, kinahihiya daw natin si Lord. Tumayo na ako. Nagpupuri ako at nagpapasalamat na nabalik ang gawain dito. Talagang namis namin ang gawain na to. Matagal na kami hindi nakaka-attend kasi nga lagi kami nasa Baliwag, si Brother Eddie, kailangan niya lumanghap ng sariwang hangin. Kaya nandiyan kami lagi sa Baliwag. Saka aaminin ko na sumasamba rin kami sa iba. Sa iba. Kaya lang, iba talaga yung tahanan na kinagisnan mo. Kasi 1983 pa kami sa church natin eh. Babalik at babalik ka rin. Pero kahit anong bait ng pastor na nasa Pulilan, talagang ihahatid ka pa rin ni Lord dun sa kinagisnan mo. Kaya nagpupuri po ako sa Panginoon na hindi kami nananatili doon, pinabalik na kami sa church. Alam ko maraming nagmamahal sa amin kasi lagi kaming hinahanap na kung nasaan na kami. Andiyan sila, ginagabayan nila kami na kamukha si Pastora nung namatay, biniling kami sa kapatid niya. Kay Sister Lisa na alagaan niya si Sister Marlene, si Brother Eli, pinagbiling kami ni Pastora. Kaya alam namin ang church na yon na talagang nakagisna namin, maraming nagmamahal sa amin. Kaya po rin ang Panginoon na nandito pa rin kami. Thank you Lord sa buhay ng mag-asawa na to na talagang nakikita mo yung kauhawan din sa ating Panginoon. At totoo po yan, mahal na mahal kayo ni Pastor Ophel. Nagbiling po talaga kayo, totoo. At lalo po mahal na mahal kayo ni Lord. Amen. Yan, sino po yung next? Ayan, si Alam. Alab na alab. Amen. Yan, magandang hapon po sa bawat isa man sa ating Pastor John Guapo. Hallelujah. Yan. Ako rin po papasalamat sa Panginoon sa una-una sa kabuhay at kalakasan na binibigay niyo sa akin. Kasi yun nga, talaga, lagi ako nagpe-pray bago matulog, pagkagising, talaga inuuna ko ng Panginoon, talaga nagkakatiwala ko lahat sa buong maghapon namin. Yun, salamat sa Panginoon dahil talagang ang Diyos natin ay mabuti, lalo na ngayon, ngayong oras nito, ng gawain dito. Akalain niyo po ba na ako po nagmamadaling pumunta rito, nag-alas 5 ko na. Yun, sa akin pong pamamadali, sumakay po ako sa tricycle kahit malapit lang, ayoko maglakad. Ayun, pagpapa ko po sa tulay, nakita po ako mag-iinad doon sa may ilog. Sabi ko, abataan dyan kayo, kakilala ko po dahil taga sa amin, mamasyalan daw sila sa tabing ilog. Sabi ko,
Buti pa ka kung dito na kayo mamasyal, dahil pupuntahan ko. Ayan, sumama kayo sa akin. Sumama kayo magkina dito para makakita niyo yung gawain ng Panginoon. Kaya ayan, salamat sa Panginoon, nandito yung mag-ina. Talagang napakabuti ng ating Diyos. Talagang sino man ang ating makita na tao, minsan nasa daan na talagang pagka tinuro sa'yo ng Panginoon, ayun, talagang isang ano lang natin, talagang naanyayahan natin. Kaya salamat sa Panginoon, maging sa mga iba't ibang gawain na naatinan ko, talagang napakabuti ng ating Panginoon. Yun, minsan nga pagka yung nagtatanong doon sa amin, ano yung atin, ay saan ka ba pupunta? Attend ka ko. Yun, buti ka pa kaya nakaka-attend ka palagi sa gawain. Siyempre ka ako, wala naman akong gagawin. Talagang obligado talaga na umattend ako dahil yun talagang naglilingkod kami sa Panginoon na dapat lang na umattend kami sa mga gawain. Minsan may nagsasabi naman, a-attend ba tayo? Sabi ko, pagka a-attend, hindi na dapat tinatanong, hindi na tayo dapat nag-iisip ko, magtatanong kung a-attend tayo. Basta gawain ng Panginoon, yun talagang pupunta ako. Isa pang katwira ko, sabi ko nga, ako lang walang ibang maraming pang ginagawa sa buhay ko. Sabi ko, lahat ng gawain gusto kong atenan. Yun, kaya salamat sa Panginoon, yun ang puso ko na binibigay na sa akin ng Panginoon, yung malaking puso para sa atin, sa gawain ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, pinupuri ko siya kung sasalamatan ko ang ating Panginoon. Amen. Amen. Sabi nga, kailan pa daw ba tayo maglilingkod sa Panginoon kapag daw ba tayo ay hindi na makalakad, hindi na ugod-ugod na, gano'n. Hindi na makakita sa daan. Sabi nga, ngayon pa lang, naalala ko tuloy sabi ng nanay ko nun, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas. So gusto niya po yun kay Lord niya yun. Kaya nawa, ngayon lahat ay, ngayon pa lang ay maglingkod na sa ating Panginoon. Amen po. Ayan, sino pa po ang gustong magbalik ng kung wala na po, tayo po ay tumako na sa ating love offering time. Jonah Jones Awit. Ay, ayan. Special number po yan. Guys, Ngayon, magbigay tayo sa Panginoon upang tayo'y bigyan. Magbigay tayo sa Panginoon upang tayo'y bigyan. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Amen. sige po, ito po natin ang ating mga kamay sa mga kaloob na ito. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na ito na pinagkaloob ng iyong mga anak, Panginoon. At nawa nga po yung mga hindi pa din nakapagbigay. Sa susunod po na aming gawain ay bibigyan sila na maipapagkaloob nila sa iyong gawain, Panginoon. Lamang po ito sa Lord, sa ikalalawak na iyong mga gawain, Panginoon, sa iyong kingdom, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, lahat na aming mga kabuhayan, Panginoon, aming pinagkukunan, Lord, mga business, mga kung ano man, Panginoon, lahat ng aming mga hanap buhay, lahat ng ito ay mula sa iyo. Panginoon, ang lakas namin mula sa iyo, kaya kami nakakagawa, nakakapuntos. Kaya, Panginoon, dapat lang kami ay makapagbalik sa iyo ng lahat ng Panginoon Diyos. Pagpalain mo muli, Panginoon, ang bawat isa, balik mo sa kanila na siksik-siksik, umaapaw. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, hindi na po tayo magpapatagal at sa hapon na ito makakadito na po tayo ng Word of God. Dadalhin po sa atin yung ating Pastor Johnson. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito, ano siya ito dito? Sisigyon. Hindi lang, mait eh. Wala talaga ang talaga yun.
Hello, okay, wala naman ako sa echo. Anyway, talaga may echo. Kaya praise the Lord, at tayo po yung nandito muli sa isa sa ano, isa to sa ano yun, meron po na lugar na isa sa mga huli ko na kasama si Pastor Maricel sa isang house church. Kaya naalala ko na bago siya medyo nawala. Yun eh, ang galing niya. Magic hands. Yan, so nung last meeting po natin sabi yun, sa Santo Niño, ayun po tayo po ay nag-usap tungkol din sa relasyon. Diba, yung kahalagahan na tayo may kasama, kahalagahan na tayo ay talagang paramdaman mo na talagang hindi ka man nag-iisa. Pero alam natin, there are times na kahit na alam natin nandiyan yung ating mga magulang, ating mga kapatid, ang ating mga sabay, kaibigan, etc. Eh, darating yung mga pagkakataon na feeling mo nag-iisa ka lang. Parang akala mo wala kang kasama talaga. Diba? Pero may po gusto ko share sa inyo, ang katotohanan na minsan you feel alone, you feel abandoned, diba? Iniwan ka, aray ko po. Dahil walang nakakaintindi sa iyo, at minsan meron ka mga pinagdadaanan na wala nakakalam. Actually, ako, parang there are seasons na talagang naramdaman ko yan. Siyempre, lalo nga po nang nawala ang aking partner, na talagang parang naiwan talaga ako. Ayan, so, kaya nga ito minsan actually kahapon, medyo nag-relapse ako. Bakit nga? Baka sinakapan nito sa pelikula na talaga iyak o naiyak. Hindi ko nasasabi ko ng pelikula, baka pag pinanood niyo bumaha. Baka pa napanood ni Easter niya, bumaha yung tsaba nila. Hindi na napanood ko talaga, daman-daman ko talaga yung kalungkutan. Tapos nga, parang naglong ako ka Lord, pwede bang salita ka naman? I mean, maramdaman ko naman diyan, I'm not really alone. Kaya nag-isa talaga ako physically. Pero nandiyan ka. So, in this message, the Lord, salita ang Panginoon, na talagang sa kanyang mga salita, sinasabi niya talaga na hindi ka talaga nag-iisa. You never walk alone, di ba? Sino ba yung nakakalimutan yan? You never, you never walk alone, di ba? May gandong kanta. Ayan, so pengen ko po bibig. Yan, you never walk alone. Kahit iwan pa tayo ng mga kaibigan natin, ng pamilya natin, kahit na minsan yung mga pamilya natin na-disappoint tayo, di ba? Minsan kapag, di ba, ang ating mga disappointment ay kadalasan galing pa sa mga mahal natin sa buhay, at yung sabi ko, nilingkod naman sa Panginoon, napakabigat. Lalo pa sa yung katulad sa aming mga naglilingkod, minsan talaga, sabi nga kapag ikaw leader, sabi nga nila, kapag ikaw leader, nasa taas ka, malungkot, sa English ko, it's lonely at the top. Diba? Nakikita niyo ba yun? Yung sabihan na, kapag ikaw nasa taas, nag-iisa ka lang. Kasi nga ba, ganun ang bundok, diba? Yung pag ganun ang bundok, yung nasa taas, nag-iisa lang siya, hindi talaga madali. Tapos nga, kapag yung future mo, ay hindi mo lang kung ano mangyayari. So, ang ating pag-usapan is, you never walk alone. Sabi mo sa katabi mo, you never walk alone. Kaya tayo, buksan po natin sa talata to start off. Isaiah 41:10. Makabasa po. Isaiah 41:10. Ganun, magbasa ka. Nasa bahay nandiyan. Sabi sa English, fear not, for I am with you. Sa Tagalog, konti lang daw siya. Yan, sa Tagalog na lang, Tagalog ko lang. Huwag kang matakot. Dito, kaysa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Malalakasin kita at tutulungan. Ingatan at ihilig ka. Amen. Sige tayo, bigyan manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po sa gabing ito.
kami po ay may pangako na aming bubulay-bulayin ngayon na hindi kami nag-iisa, kaya dapat, dahil dito wala kaming dapat itatakot. Ito na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maganda po yung totoo ni Brother Eric kanina, no? Talagang hindi ka dapat matakot ano man ang naramdaman mo, ano man ang sitwasyon mo, dahil nga kasama natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. 1, 2, 3. Kasama natin. Ito assurance talaga. Kasi nga, although physically, mahirap talaga. Ako, naranasan ko nga po ngayon na talagang pag nag-iisa ka, talagang hindi, sabi ko na, talagang totoo yung, hindi mabuti sa isang tao, sa isang tao na nag-iisa. It's not good for man to be alone. Kaya alam natin, di ba yung mga bata, since yung bata kayo, yung mga bata dyan, di ba kapag yung bata ay naiwan, diba, nakulong sa kwarto, o kaya naiwan sa mall, di ba ano gagawin? Iiyak, di ba? Di ba, naranasan natin yan na maiwan tayo at iiyak na lang tayo kapag naramdaman mo na nag-iisa ka. Maaring pagtratanda tayo, pamature tayo, but there are times na talaga isa yan sa naging kalaban ngayon kahit ang mga malalaki na. Sa palagay niyo, bakit ba ang mga tao tumatanong nila sa building? Katulad sa kabataan, di ba talaga obviously hindi siya nahulog eh. Kung nakita niyo po yung video, talagang namalun siya. So di ba, yung kumbaga kahit siya ay maaaring siya may mga kasama, maaaring nasa pamilya siya, pero obviously, feeling niya, wala nakakintindi sa kanya, siya ay nalulungkot at dahil nga doon siya ay nagkaroon ng depression at feeling niya walang nagmamahal sa kanya at siya nag-iisa. So ngayon po, gusto natin sabihin number 1, God works with you in your fear. Ang Diyos, ang pangako niya, lalakad siya kasama niya tayo kahit sa ating mga kinakatakutan. Isang tayo talagang totoo. Ang takot ay totoo yan. Fear is real. Talaga kahit na sinong matapang na tao, katatakot yan. Huwag yung kahit na sino, di ba? Kahit na yung mga subukan niyo yung mga matatapang, di ba? Yung mga talagang macho, nasa aeroplano. Tapos nagkaroon ng turbulence para magka-crash yung aeroplano. Di ba? Ano mangyari dun sa mga tao na yun, kahit hindi naniwala sa Diyos. Di ba? Diyos ko. Di ba? Talagang kakapila siya ng takot. Kapag talaga siya ay mayroong magandang. So, ano ba yun lang sa mga takot na mayroon tayo? Maaaring siyang sa mga takot yan, yung fear of failure. Kapag ikaw'y nabigo, di ba? Yung talaga mayroon kang ginagawa. At alam natin na isa yan sa mga sumusukod sa mga ilang mga tao, lalo sa mga kabataan. Kapag feeling nila, nabigo sila. Di ba? Kung alam mo isang classic example yun, yung anak ni namatay na rin, ni Senator Miriam Defensor. Napanood ko yun, di ba? Batalyon yung anak niya, kaya lang, yung anak niya, yung nag-board exam, pasado naman, pero hindi number 1. Eh, gusto ng nanay niya, nag-number 1 siya. Imagine, pasado naman, matalino naman, pero hindi niya nabot yung standard ng nanay niya. So, nabigo siya, parang feeling niya, nabigo niya nanay niya. At dahil doon, alam niyo ba yung story, nagpakamatay. Imagine, pasado naman sa board. Pero dahil hindi siya yung number 1 kasi si Senator Miriam number 1 yun eh. Hindi siya na-board exam bar exam sa law. So yung fear of failure, kaya nga kapag tayo ay takot mabigo, hindi ka mabubuhay. Diba kasi kapag takot mabigo, hindi ka susubukan ng bang magay. Diba? Hello, diba? For example, marami tayong alam na yung yung paglabas lang, pag hindi nasanay, yung mga anak natin na mabuhay on their own. Hello. Talagang nagkakaroon sila ng takot na pagtawid sa daan, yung mga maliit na bagay. Kaya minsan talaga, dapat talaga ma-develop talaga yung confidence sa mga anak natin. May nabatang araw ako eh. Pinalala ko sa kutuman. Dapat daw at the age of 3, hindi na raw pinapawin yung mga anak natin kasi pinapa-dede sa mga nanay kasi kapag daw talagang magiging mahina, yung parang masyadong dependent and all that. So, dapat daw talaga ma-develop yan. Pero ganyan pa man, alam natin na lumalaki ang marami sa atin na mayroong mga takot. Ano ba po yung mga takot? Yung fear of rejection. Yung ikaw'y mabigo, di ba? Kaya, isa yan sa atin. Kasi sa inyo yung nung bata kayo, nag-aaral kayo, kaya sa mga bata ngayon, alam mo yung sagot! Alam mo yung sagot, pero ayaw mo itaas ang kamay mo.
Kasi natatakot ka baka mali, di ba? Kaya hanga ako doon sa ano, sumasali doon sa ano, yung may pinapanood ako laro pick. Yung kahit talan yung, kahit na malakas na ano, harapin yung tanong, kahit na mali, mas okay yun eh. Kasi nung tinanong yung tanong, alam niya pala, pero hindi niya sinubukan. So sabi nga, mas mabuti na lang na ikaw ay sumubok at nabigo, kesa hindi ka sumubok. So dahil mas maraming nawawala din talaga. At yung isa pang maraming kinakatakutan tayo ngayon ay yung fear of the future. Kung tayo po ay matakot na kayo mangyayari sa taong ito, lalo ngayon nagkakagulo na. Imagine 2028 pang eleksyon nagpipili na sila tatakbo. Ganun katindi sa atin, imagine. Ang layo-layo pa na eleksyon butuhan na. Nagkaanuhan na ngayon, talagang wow. Wala talagang mauubos sa oras natin sa ano. Mauubos sa oras natin sa balitaktakan na debate kung sino gusto galing, sino ano. Kaya parang wala tayong assurance kung ano mangyayari. Pero ito ang pangako ng Diyos na sa ating mga kinakatakutan, mas madakila pa rin ang Diyos. Hello. Ang presence niya ay mas greater pa rin kaysa sa ating sa mga kinakatakutan natin. Kaya binasa natin kanina, ang sabi doon, huwag kang matakot. Pero ba't ganyan sila doon kang matakot? Kasi kasama natin siya. Hello. Ako isa sa iyo sabi ng Isaiah 41:10. So yung nagiging matabang, sa totoo lang, hindi naman talaga ibig sabihin na wala kang kinakatakutan eh. Hello. Kasi yung matatapon nila talaga takot pa rin yan. Kaya lang, kapag ikaw ay matabang, alam mo na may kasama ka. Diba? For example, diba anak natin, matakot yan, pero pagkasama nila yung tatay nila, diba? Doon malakas ang loob nila. So ganun din tayo. Kung alam mo na kasama man Diyos, magiging matabang ka. At yun po yung confidence na nahawa ko ngayon. Nandiyan ko nag-isa talaga, kasama ko ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Amen, di ba? Hindi tayo matatakot. Kaya ang mangyari at ang nararamdaman natin. Yung sa totoo ni Brother Eli. Di ba sa totoo lang, katulad niya yung napanood ko na sobrang kakakayak, talagang sakit ang dahilan na kaya nag-flashback sa akin yung nangyari kay Pastor Maricel pero at least nagkaroon ako ng assurance na kaya nga napatutok ko last time sa aming family altar. For the first time, napalagay ko si Pastora. Kaya lang flashback, nasa hospital kami, nakahiga siya, sa bumangon siya, tapos kinalabit ako. Tapos yung nakadalabit ako, ay natatakbo dahil nga gusto ko sabihin sa mga iba niyang mga sa buhay. Pero pagbalik ko, nagising na ako. Pero parang pinakita na wala akong dapat alalahanin, talagang mas better na siya ngayon, magaling talaga siya. Diba? Kasi diba, ang maisipin natin yung nangyari sa kanya, na hindi ba ganda, all that. Pero dahil nga na-assure si God na ito'y siya na mas mabuting kalagayan, at basta kasama natin ng Diyos, walang dahilan para matawag tayo. May sakit ka man, meron ka bang problema hinaharap, meron bang sitwasyon na parang feeling mo ay hindi mo kaya, pero pag kasama natin ang Diyos, ay hindi tayo matatakot. Can everyone say? Amen. Amen. So pangalawa, God walks with our fear. God walks with you in our fear. And pangalawa, God or Jesus walks with you in our in our mission. Yan, lalo, sabi ng Diyos sa mga nag-mission, sa mga naglilingkod, kaya dapat tatalan natin lalo ngayon. Dahil nga, marami tayong mission na gusto natin puntahan. Sabi sa Matthew 28:20, I am with you always. Pangako ni Lord, kasasamahan tayo lalo kapag tayo naglilingkod sa Panginoon. So, kung gusto mo samahan ka ni Lord, sino gusto samahan ni Lord? Taas sa kamay. Maglingkod ka kay Lord. Amen. Mag-mission ka. Ang pinangakulan niya talaga na hindi niya iwanan, hindi niya pababayaan ay yung mga naglilingkod sa Panginoon. Yung mga sumusunod sa Kanya. Hello, yun talaga assurance natin kapag ginagawa natin ay para sa Panginoon, sigurado kasama mo ng Diyos. Amen. And everyone say, Amen. So, di ba sa paglilingkod, hindi madali yan. Di ba katulad nga,
ako, galing pa ako sa nag-training, tapos diretso ako dito. Ang daming treasure, ang daming talagang bukas Sunday, talagang habang nasa may paalap ako ng paalap sa mga tao, talagang hindi mauubos yung mga concerns. Pero salamat, alam ko na hindi ko naman talaga dapat sarilinin. Hindi dapat na kayanin mag-isa. Kaya kasama natin ang Diyos. And everyone say, Amen. Kaya nga yung kahit na sa maglilingkod sa Panginoon, alam natin kapag naglilingkod ka kay Lord, sigurado mayroong kontrabida. Diba? Kapag may bida, may kontrabida. Sino yung kontrabida? Diba ang Diablo? Diba? Gagawin niyan lahat. I tell you, I promise you, gagawin niyan lahat, ang lahat para ito ay pigilan. Di ba na kaya napansin niyo, kapag naglilingkod ka kay Lord, doon ka nagkakaroon ng kabalahan, nagkakaroon ka ng sakit, di ba? Nagkakaroon ka ng maraming bagay. Hello? Kaya kapag pinatuloy mo lahat ng mga abalan sa paglilingkod, paano ka? Dapat magkaroon ka yung will o ng kalooban na, Lord, ayoko magpapigil. Hindi natin ipapat sa'yo nakaaway sasalin mo na lang. Sakit! O ito sa'yo sakit, para tumigil ka. O sige, sakit. Hindi naman ako ate, may sakit na naman ako. Kabalahan! O sige, di ka kabalan, dumating sa buhay ko para hindi naman ako ate, may dahilan na naman ako. Parang lahat ng dahilan, gagawin ng Diablo lahat ng dahilan para talaga mapigilan ka. Diba sabi nga ni Pastor Bishop Israel ang goal ng Diablo sa atin ay igarahe ka. Hindi talaga pahintuin ka. Ako nagdamang-damang ko yan, lalo ngayon talagang alam mo dapat overcomer ako kahit na ako hindi nawalan ng mahal sa buhay. Pero talagang gabi, yung lungkot talaga kapag pinatulang kaaway, talagang kumahina-hina talaga ako. Wala, hindi na makikita. Pero kailangan labanan ko talaga, kailangan tayuan ko talaga Basta na yan, no? Dapat labanan yung lungkot, talagang yung lungkot, nandiyan na talaga yan Talaga yan, sa yung kanto kanina natin Lisa. Talagang maaaring tumigil ka pero hindi dapat patigilin ka ng dire-diretso. Hello, di ba? Maaaring magkasakit ka pero hindi dapat mong babyhin. Ano sabi nga ni Maricel Soriano? Ang sakit o ang germs, hindi, bine-baby. Di ba? Iba bine-baby. Talagang desipon lang yan. Lalo dyan, hindi na akin kasi meron ng sa mga napa-atulad lang. Pero ang pangako ni Lord, hindi tayo nag-iisa. Hindi niya tayo pinadala sa laban, hindi niya tayo binigyan ng misyon sa buhay. At sa mga nanay dito, dahil pagiging nanay, misyon din yan, na nag-iisa ka. Hindi sinabi ng Diyos, bahala ka na sa buhay mo, basta pinadala kita. Hindi ganoon, di ba? Alam natin sabi niya, sasamahan kita. Sabi mo sa katabi mo, sinasamahan ka ni Lord. Amen, praise God. Yan, so, kaya nga sabi nga, kapag may vision, may provision. Diba? Kapag si Lord nag-order, siya bahala magbayad. Kasi hindi ka matatakot. Diba? Talagang sa talang, lalo kapag financial na pinag-usapan, maraming humihito dahil sa pera. Diba? Kapag pera na, wala na, talagang sila na. Parang ang pera, kaya nga nung last Sunday, salamat sa Panginoon, marami talagang nag-step ng faith, nagbigay tayo ng higit sa kanilang kakayanan na Lord, para sa ito, kahit malaki ito. Dahil pangako ni Lord, kapag nagbigay ka, talagang hindi kanya pababayaan. Talagang pag sinabing magbigay ka, ibabalik ka sa ito ng, anong kanta natin? Ibabalik, siksik, liglig at umahapam si Bengkat. Magkano pinawalan mo sa sarili mo, na pera, for example, yung sa mga first food, sigurado ibabalik na Lord yan ng mas matindi pa. Amen? So, ayan sa mga sa FB Live, baka di pa ka nagbibigay first food. Pwede pa. Okay, so, God works with you in your field, God works with you in your mission, God works with you in your valley. Sa mga landas landak ng kadiliman o nakamatayan man. Sabi ng Psalms 23:4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sa Tagalog, Psalms 23:4. Yun. Bagamat nabagad ba ako sa landak ng kadiliman.
Ako hindi matatakot. Ibig sabihin, kapag kaya na pinagdadaanan ka ng problema na mabigat, hindi ka matatakot. Diba? Meron tayong term na may pinagdadaanan ako eh. Sino sa inyo may pinagdadaanan? Ibig sabihin, may problema, may babayaran, may mga sitwasyon sa pamilya, may sakit, may gano'n, etc. Sino sa inyo may gano'ng kalagayan? Wala. Ako lang. Di ba na tayo may pinagdadaanan? Di ba, pasensya ka na. Di ba, lang namin tayo. O kumusta ka, brother? May pinagdadaanan. Di ba? Di ba yung ganun na may pinagdadaanan? Ano yan? After yan ng mga Kristiyano eh. Ba't hindi ba dead? Eh, kasi may pinagdadaanan ako eh. Ang problema sa iba, sabi lang, dapat pinagdadaanan lang. Hindi. Tinatambayan. Hello. Sino sa inyo tumatambay sa problema? Daanan lang daw. Yan ang kung meron kami may namatay na worship leader. Yung kilala niyo mga si Ron Pinoli. Diba, kinakanta natin sa church eh. If you go through hell, don't stop. Diba, huwag daw, kapag dumatang ka raw sa parang impyerno, huwag ka raw hihinto. Diba, iba kasi mito eh, tinatambayan yung problema. Hindi umaaten. Bakit? Kasi may problema eh, nga eh. Kung may problema ka, dapat doon ka lalong ma-turn kasi doon ka magkakaroon ng kalayaan eh. Sabi nga ni Ron Pinoli, don't stop, you go ahead. Dire-diretso. Kaya nga, you don't stay in, you walk through it. Kaya nga dahil nga sabi ni Nong Samis, kahit maglakad lang ako sa landas ng kadiliman o sa lambak, sa valley, hindi ako matatakot. Ano di ba yung valley? Yung, di ba yung ano tagal nun? Lambak eh, pero ano term? Yung bababang lugar ng dalawang bundok. Ito isang bundok pataas, tapos sa gitna na tawag doon, lambak o valley. Basta na bundok. So, ibig sabihin, ito yung pagitan ng dalawang matataas na lugar. So, meaning to say, yung pinagdadaanan mo ng bababang lugar o problema, ito yung may katapusan din. Nakita niya po, ang kasunod niya ay bundok na. Kaya lang, kapag huminto ka doon sa landak, doon sa bababang lugar, ibig sabihin, nasa bababang lugar ka lang. So, ang dapat mong gawin dala sana ay dapat ikaw ay maglakad, magdiretso, para ikaw ay makarating sa mas magandang lugar. So, ano po ba yung mga values? Ito nga ba yung depression, yung ibang lumo, o yung gawin na walan, di ba? Yung mga na-scam dyan, o kaya may nawala sa mga nawala na mahal sa buhay. Eh, ano yan eh, talagang nangyayari at dapat pagandaliin lang yung loss na naramdaman natin. Disappointment, mga kabiguan, di ba? Maraming kabiguan sa buhay. At isa pa nga, syempre, yung mga financial struggle. So, pero alam niyo po ba na sabi nung psalmist, naglalakad ako sa landak ng kadiliman, hindi ako matatakot dahil kasama natin ang Diyos. Kaya doon sa katotohanan, yung lambak ng kadiliman na kasama ang Diyos, ay mas maganda pa sa palasyo na wala ang Diyos. Kaya mamili kayo, lambak ng kadiliman na kasama ang Diyos o kahit doon sa palasyo na maganda, pero wala naman ang Diyos doon. Ano mas magandang lugar? Diba yung kahit na nasa problema ka, nasa magabakang lugar, pero kasama mo ang Diyos. Kasi maraming mayayaman ngayon, maraming parang okay ang buhay nila, pero walang Diyos. Nako, nakita natin talaga, di ba, kung anong nangyayari sa mundo natin ngayon, magbasa lang kayo ng Facebook, nagkakagulong mundo. Nagkakagulo sa mga issue. Dahil marami doon, walang Diyos talaga eh. Diba? Kaya nga nakita natin lalo na kung ang Diyos ay kasama natin, hindi ka matatakot. Kung kalapasin nyo, si Lord, hindi ka inalis yung lambak. Diba napasin, diba yung isang problema, hindi mo inaalis talaga. Yung sakit, minsan nagtatagal pa ka, diba? Pero ang siguradong pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. Yun ang mas magandang assurance. Hello? Na kahit man parang meron kang feeling na nawala sa iyo, ay nandun kasama mo ang Diyos. At sabi niya, sasamahan ka niya. Hello? Sasamahan tayo ni Lord. Palapakan natin si Lord dahil sinasamahan niya tayo. Amen. Praise God. Woo! Praise God. At pang-apat,
God remains even when people leave. Ang Diyos ay nananatili kahit namin mga maalis. Diba sabi, sasamahan tayo. Ang maganda sa Diyos, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Kasi di ba ngayon, pwede sumama sa iyo, tapos iiwan ka rin. Aray. Di ba? Di ba? Kaya nga, ako parang yun ang pili ko eh. Mami, ba't mo kayo iiwan? Akala ko ba, forever tayo. Pero ito ang katotohanan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Kaya di ba sabi nga ng verse sa Psalm 17, di ba? Iwanan man ako ng nanay ko at tatay ko, pero merong Diyos na tatanggap sa akin. Wow, wala pa natin si God. Ako dapat yan. And that's, well, enough for me. Kasi talagang, yan, alam niyo yung mga, kahit mga magulang, di ba? Yan, sila brother, Eric at Sister Malin. Di ba? Talagang katotohanan nila, marami kayo anak. Pero darating yung panahon, maiwan din kayo yung anak niyo. Magkakaroon ng pamilya. Kaya nga, kaya alam yung mga tatay yung ano, talagang, hindi pa lang nangyari, no? Nagpagawa pa tayo maraming kwarto, iwanan din pa tayo mga anak natin. Eh, ganun, vice versa, ganun din eh. Iwanan mo tayo mga anak natin, kasama pa natin ang Diyos. Eh, balikan mo, iwanan kayo ng mga magulang nyo, kasama po rin ang Diyos, mayroong Diyos na tatawid Diyos sa atin. And everyone say, Amen. So, isa sa halimbawa dyan, si Joseph, di ba si Joseph, nawalay dahil sa pamilya. Kung alam niyo yung storya, talagang sa tatay niya, nanay niya namatay na, tapos yung mga kapatid niya, talagang binayta siya. Pero alam natin, sabi ng Bible, kasama ng Diyos si Joseph, kahit na sa pinakamababang lugar, siya nakulong, lalagay sa balon, pero kasama niya ang Diyos. Si David, kahit siya sumasama sa Panginoon, dumating siya sa buhay na siya lagi nang tatago. Lagi hinahabol ng mga kaaway niya. Pero sabi niya, Lord, hindi mo kayo iwan. Siya sabi nga ng Psalm 23 verse 4. At si Pablo, nagilibot sa Diyos. Di ba talaga ako, tumating ako, nagtakso ako sa kanyang kaisipan, Lord, naglilibot naman kami ah. Ba't hindi ito nangyari? Si Pablo nga eh, parang daming ginawa, nagsulat ng libro sa Bible, kalahati ng New Testament siya nagsulat, ang dami yung churches, pero anong ginawa sa kanya? Diba, kinulong na ilang beses, talagang pinagbabatong ng mga tayo, nabuhay lang, tapos pinalo daw, sabi ng Bible, ng ilang beses sa likod, na parang ginawa kay Jesus, tapos siya po ay 3 beses pa na lubog sa sa barko. Pero hindi siya umangal. Siya nagsabi sa Bible, di ba, na magpasalamat sa lahat ng bagay. But rejoice in the Lord always, ay lagi na siya rejoice. At sinabi niya, nakakulong siya. Dahil ito yung mga tao na alam natin na nagtitiwala sa Diyos kahit anong mangyari, kahit iwan man sila ng mga tao sa paligid nila. Alam nila, hindi iwanan ng Diyos. And everyone say, Amen. And everyone say, Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Grabe, napaka-ping assurance to. At ang pinaka-greatest proof na talaga tayo iniiwan ng Diyos, yung ginawa ni Jesus doon sa krus. Ba't siya Diyos, anak siya ng Diyos, sabi ng Bible, naranasan niya na siya ay nahiwalay sa Diyos. Kaya nga sinabi niya sa tatay niya, sa God the Father ba, Diyos ko, bakit ba ako pinabayaan? Pinabayaan si Jesus para tayo ay ginababayaan. Hello! Diba? Sinumpa si Jesus para tayo pagpalain. Siya ay namatay para tayo ay mabuhay. So ito yung katotohanan na si Jesus nga, dahil sa ginawa ni Jesus, hindi talaga tayo nag-iisa. Sabi nga, alam ko ano yung feeling na maiwan, hindi kita iwanan. Si Jesus na nagsabi, Lord, anak, hindi kita iwanan. I will never leave you. I will never forsake you. Wow! Kaya nga nag-post ako kanina di ba? Totoo pa rin talaga ko ano yung naisip ko. Ano yung naramdaman mo? Tapos alam mo may assurance ka, pwede mo share. Kaya nag-share ako sa Facebook kung marinig natin. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali, kahit sa pighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Wow, thank you Lord. Kaya kapag every time ngayon, yung pagkawala ng isang mahal sa buhay, katulad ni Pastor Maricel, yun pa mas lalo naglapit sa akin ngayon sa Panginoon. Mas damang-dama ko talaga yung presence of God every time na talagang magkakaroon ako feeling of loneliness. Mas lalo akong tumatakbo sa Diyos.
Hello, kaya ang sinasabi ko, yung mga nawalan ng tatay, sila ang mas meron dahilan para lalo maranasan ang pagiging tatay ng Diyos. Hello. Di ba kasi nga, God is our Father, di ba? He's the Father of the fatherless. Yung mga nawala ng mag-asawa, sabi ng Bible, siya ang magiging tagapagtanggol. So mas maramdaman yung yung paggalingan ng Diyos sa ating buhay. Yung ating kawalan ay pagiging, sabi ng Bible, ay pagiging para sa ating advantage, para sa ating kabutihan. Yung binalak ng kaaway, sabi ni Joseph, yung binalak ng kaaway sa buhay mo ay ginawa ng Diyos para sa ating kabutihan. Wow, grabe, kaya kung talagang salamat sa Diyos dahil nga bigyan niya siya mga pangako. So we are never forsaken. Hindi talaga tayo iniwan. Kala mo lang yun. Hello? Kung minsan naramdaman na parang nag-iisa ka, hindi totoo yun kasi nung malingan ng kaaway yun. Kasama natin ng Diyos. Kaya nga, isang katotohanan sa mga wala talagang ulila kung meron kang Diyos na kasama. Kasama natin ng Diyos. And everyone say, Amen. So we are never fighting alone in this life dahil kasama natin ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nungulila. So baka dito naglalakad ngayon sa kadiliman, sa kalituhan, sa mga pressure, pero sa bagay na totoo ngayon, hindi tayo iniiwan ng Diyos. You never walk alone and you will never walk alone. Hindi ka na mag-iisa kailanman. Ayun ang pangako ng Diyos, I will never leave you and I will never forsake you. And everyone say, Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So ngayon po, I'm gonna ask Ate Jonah na umali na sa kanta na sinasabi ko kanina. At habang kinakanta nito, damahin niyo po yung yakap ng Panginoon, damahin niyo po yung beses ng God. Pwede kayong pumigit at damahin niyo lang yung katotohanan na Lord, hindi ako nag-iisa. Akala ko lang na minsan nag-iisa ako. Akala ko lang parang walang nakakaintindi sa akin. Akala ko lang parang walang nakakanawa sa akin. Pero merong isa, merong Diyos na talaga nandyan. And siya ay sapat na. Siya ay enough na para tayo ay magtagumpay sa buhay na ito para masabi natin na oo nga, hindi ako nag-iisa. Amen. Let's welcome back Ate Jonah for this special song, prayer song. Sa
Yan, si Lord. Isa yan sa paborito ni Pastor Marcel. Isa yan sa huling inawit niya sa video. Sige po, tayo po manalangin. Let's have that assurance na nasa tabi natin si Lord. Kaya tayo po ito yung lahat. Tumayo po tayo. Kung sa piling nyo na nag-iisa kayo, may problema kayo pinagdadaanan, wala nakakaalam, kaya alam ni Lord. Alam ni Lord, may nakakaalam. May nakaunawa, may nakakaramdam ng yung nararamdaman niya yun. Para hindi ka naintindihan ng mga tao. Isa po yung sa piling ko na walang baka may hindi makaintindihan sa mga naramdaman ko. Pero salamat na nandiyan si Lord para maintindihan ka. Alam niya, alok niya. Naramdaman niya, naranasan niya rin ang mawalan, naranasan niya rin ang mapagod, naranasan niya rin ang i-reject, naranasan niya rin ang hindi siya maintindihan. At sabi niya, anak, naintindihan kita at sinasamahan kita. Hindi ka nag-iisa sa kalagayan yan. At tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na to. Salamat po na pinangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pabayaan. Salamat na minsan feeling namin, Lord, minsan dahil sa isip namin nag-iisa kami, minsan iisip namin na parang wala naman nakakaunawa, wala naman nakakadama, na kahit sa dami ng mga tao sa paligid namin ay there's such sense of loneliness o magiging parang kami nag-iisa lang. Pero salamat na nandiyan ka na, naunawa ang mga aming puso. Salamat na kung may problema man kami, Lord, pinangako mo sa amin na ikaw ang Diyos na kaya mong solusyonan ang lahat, kaya mong tugunin ang lahat ng mga pangailangan namin, at kaya mo kami samahan sa anumang kahirapan ng buhay, sa anumang sitwasyon ng buhay. Kaya sino man, Panginoon, ang may problema ang pinagdadaanan ngayon, maaaring hindi nila sabihin, pero abutin mo sila ngayon sa oras na to, maramdaman nila ang iyong yakap, maramdaman nila ang iyong tapik, maramdaman nila ang iyong akbay, maramdaman nila na nandiyan ka para sa bawat isa po sa amin. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, dahil magpapatuloy ang buhay, may nawala man sa amin, meron mga mabigat sa amin, pero hindi na kami nagbubuhat ng isa. Kasama ka namin, Lord, katulad ng sinabi mo sa iyong salita na lahat ng napapagod, lahat ng nabibigatan ay lumapit sa iyo. At kami iyong pagpapahingahin. At tutulungan mo kaming buhatin ng bigat ang pasanin. Kasi sinabi mo ang iyong pasanin ay madali lamang at ito ay magaang, Panginoon. At matututukan mula sa iyo. Salamat sa iyo, Lord. Salamat sa assurance, Lord, na ikaw ang Diyos na bahala sa amin. Kaya dinadalan ko po ang bawat sa ngayon, ang sinumang may sakit, Lord, sa paano pagalingin, Panginoon, ang sinumang may problema, financial man yan, sa pamilya man yan, sa personal man yan, Lord, ano ba mga pinagdaan, sa ministry man, Lord, sabi mo, Lord, na you take care of us, hindi mo kami iiwanan, Panginoon, at ikaw ang bahala na kami ay pagtagumpayin sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Kaya salamat sa iyo, salamat po sa gabi ito, nawa sa apag kumukturin ng aming buhay, laging magkaroon ng tapang, ng assurance, Lord, na kasama ka namin, hindi kami matatakot, hindi kami mababalisa, hindi kami malulungkot, Panginoon, hindi kami mananamlay, O God, dahil ikaw ang Diyos ay kasama namin. Kaya ito po ang aming dalangin, at lahat ng alam niya kasama niya ang Diyos, magsabi ng malakas ka, Amen! 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 Praise God! Sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. Praise God. God bless po. Maraming salamat po sa kasama natin sa YouTube Oro. Yan, tanda po natin, mga nasa ibigay, kasama natin ang Diyos. God bless, God bless.